Ito po, pakinggan po ninyo yung magandang mensahe ng ating Pangulong Marcos as Commander-in-Chief ng ating Philippine Military sa mga bagong general ng ating sandatahang lakas at tungkol sa pagbibigay ng seguridad ng ating bansa. Importante po ito, kaya kailangan na ninyong madinig. I congratulate you all for a promotion that I know is well-deserved, the fitting reward for a career and a life dedicated to public service. It is a recognition that is built on merit, as all professional advancements in the armed services should be. It is also based on competence, pursuant to the time-honored tradition that the only way to step up in ranks is to step up with your work. From the day you get your first commission, many decades ago, you have since given your best, making sure every assignment is one rung up the ladder in terms of course, your rank, but more importantly, in terms of the quality of the service and the work and the mission that you are complying with. But you have not yet reached the summit of your career. Your new rank, however, does not send you out to your last patrol. There is much still left to do, missions to accomplish, service to be selflessly rendered to the people that we have all sworn to protect with our lives. If any, the stars on your shoulder do not just indicate rank, but are reminders of the responsibilities, added responsibilities that you now have to carry on those shoulders. The more stars there are, the heavier the responsibility. Be mindful always of the weight that carries. After all, the load that you feel are, in fact, our people's hopes. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges, the response to which requires bold thinking, brave action, which I know you can supply in abundant amounts as befits your rank and you can summon from your previous experience. This is the landscape that confronts you now. It is the security terrain that you have to address in the remaining tours of duty of your career. As senior officers in our armed services, may the stars conferred upon you serve as an inspiration in performing your duties with utmost dedication, professionalism, integrity, all worthy of emulation. Be a boot on the ground or be among them and still command from the front. I know that until the last hour of your last day in office, you will do your work that honors our oath, respects our uniform, earns the admiration of our peers, and affirms the prestige that you have earned through a lifetime of service. That you will uphold the principles that made you patriots, professionals, always compliant with command, faithful to our Constitution, loyal to our country, and mindful of our conscience. Malaki ang inyong katungkulan na gagampanin pa. Mabigat pa ang mga gawaing nag-aantay sa inyo. Marami pa tayong misyon na harapin. At higit sa lahat, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan na ating pinaglilingkuran at ng Republika na ating pinagtatanggol at minamahal. Huwag natin silang biguin. Yan ang kapalit ng bago ninyong ranggo. Yan ang sukli sa kanilang pananalig sa inyo. Mabuhay ang AFP, mabuhay ang bagong Pilipinas, at muli, congratulations sa ating mga bagong So ayan po, sa mga bagong general, bagong na-promote na matataas na opisyalis ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Thank you sa RTBM kasi sila po talaga ang nagkumukuha ng live at recorded na mga speech ng ating Pangulo. Maganda po yan, kaya ko pinarinig sa inyo. Tama-tama ito dito sa pag-focus ng ating administrasyon na suportahan natin doon sa internal, external security ng bansa. Pati sa West Philippine Sea at iba pa. Talagang hindi ho pwedeng maagaw kunin sa atin ang ating teritoryo. Yan ang pinaninindigan ng ating Pangulo. At malaking hamon yan sa ating military na mga general dahil sila ho yung dapat manindigan dyan. Panindigan yung ating karapatan. So yung security ng bansa, proteksyon ng mamamayan ay
pinalaala ng ating Pangulo as Commander-in-Chief. Sabi nga niya, napakalaki ng expectation, mataas ang paniniwala ng taong bayan na makakapaglingkod ng maayos ang ating militar. Ito ay related na rin po dun sa hindi lang security, sa ating problema sa West Philippine Sea at iba pa. Kung hindi, siyempre, isama na natin dyan, sa akin pong analysis, opinion, ay yung mga rumor, yung mga di umano ay merong mga destabilization, kung ano man, ay yan po yung pinapakita. Professional ang ating mga sundalo, yung organization ng ating militar at police, hindi po yan magpapagamit kasi nga professional sila, hindi sila non-partisan po sila. So, yung palaalang yan ng ating Pangulo, pangkalahatan na yan. Internal, external security. Dapat, una, ang saligang batas, ang mamamayang Pilipino. Yan po yung magandang paalaala. At may aasa tayo sa mga bagong general. Congratulations po sa inyo. Kayo po yung talagang aasahang magtatanggol sa anumang pagsubok ng bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating Philippine military at mga general at kawal, mga tauhan nila nasa field, nasa kung saan man lugar. Nandiyan naman po ang suporta ng ating gobyerno. Katunayan, yung modernization program, pag-update ng manpower, pag-update ng mga facilities ay ongoing na yan. Ngayon nga po, may plano pa rin si Secretary Gibocho Doro na paramihin pa yung reserve na military officer. Yung mga college graduate, may kakayanan, na kalalakihan, na maging reserve na military, may qualification po yan, pero welcome po sa kanila. Sa asahan nating maraming sibilyan ang mag-a-apply bilang reserve military. Masarap pong sumama dyan. Lalo kung may background kayo sa military. Ako lang, may panano ko. Mag-volunteer din ako dyan dahil advance ako ng ROTC noong araw. Nag-aaral tayo. So, magagamit pa yan. Hindi ko pa nakakalimutan yan. Kung paano ang training ng military. Yung ROTC noong araw, training namin, nadaanan ko, para talagang training ng military. Dahil Army, yung nagtitraining sa amin noong ROTC noong araw. Kaya nga sana ibalik yung ROTC. Malaking tulong yan for defense at humanitarian ganagalawan kapag may mga kalamidad. So, tulungan natin ang ating military. At yan ay nasa magandang kamay dahil ang ating Pangulo ay seryoso na pinanindigan kung ano ang dapat para sa bansa at mga Pilipino. Kaya walang duda na yung ating military at pulis, ang katapatan sa digang batas at sa ating mga mamamayan ay hindi ho yan matatawaran. Kung meron mang gustong manggamit sa kanila, huwag ninyo ituloy. Hindi magpapagamit yung mga yan dahil mga professional na sundalo na ang taong bayan ang mahalaga. Hindi ang politician, hindi ang politiko, hindi yung mga nagsasamantala. Kaya yung mga anti-Marcos dyan, kung ano yung plano, sana makonsensya kayo kung meron kayo yan.